na-conceive yung project na yun nung panahon ng nakaraang administration. At yung project na yan ay hindi yan mangyayari kung hindi nagkaroon ng magandang relasyon ang ating bansa at ang China. At sino bang presidente ang naging responsible sa magandang relasyon na yan? E di yung ating Pangulo na nandun ngayon sa The Hague. So, kumbaga, mga kababayan, what Marcos Jr. should have realized is that yung bridge na kung saan nandun siya nag-anunsyo, hindi yan magiging posible kung hindi dahil sa foreign policy nung nagdaang administrasyon. Ang napapansin lang ng ating mga kababayan, yung inflation, tsaka GDP, bababa, yung inflation tumataas, nagbabago po in short. Pero yung sa 500 peso challenge na Noche Buena, hindi po nagbabago. Alam mo, buti na-bring up mo yan at para, no? Yung 500 pesos na Noche Buena, sa totoo lang, may mabibili ka naman talaga na makakain sa 500 pesos at bar. No? I mean, well, let's not sugarcoat this. May mabibili ka. Kaya lang, yung mabibili mo ba na yon, makakapagbigay sa iyo at sa iyong pamilya ng dignidad sa Kapaskuhan. Kasi ang kinakailangan natin, mga kababayan, mayroon tayong dignidad. Yung 500 pesos, parang pang isang tao lang yan, Admar. Kung gusto mo talaga na mag-enjoy ng Kapaskuhan, isa nga kulang pa yung 500 sa isang kain . What more pa kung kakain ng 4 na miyembro ng pamilya. At isang beses lang sa isang taon, kasi nga Pasko, masaya, dapat mag-celebrate tayo. Yung sinasabi ng Secretary, ng DTI Secretary, about the 500 pesos, sa palagay ko, nakakawalang dignidad dito, Admar, in terms of sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kababayang mahihirap. May mga nagsasabi na insulto ito sa ating mga kababayan. Tama sila. Ang sinasabi ko dito, Admar, nakakawalang dignidad itong 500 pesos na ito sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na naghihikaw sa hirap. Kaya it shows, no, how out of touch the people in government are sometimes. No? Kagaya nito, I mean, the DTI Secretary should have asked for an economist, no, to tell her what 500 pesos can buy these days. No? Meron silang kinalculate, naalala ko, pwede daw mag-spaghetti, pwede ka mabili ng ham. Sabi pa nga ni Yusek Castro, Admar, pwede kang bumili ng chop suey pack, no? May lalagyan pa ng toyo, sabay bungis-ngis, no? Ni Secretary Castro. Alam nyo, itong mga ganitong remarks, this adds insult to injury, Admar. Nagihikaos na yung ating mga kababayan. Sabihan mo pa na 500 na lang ang pangpasko ninyo, hindi ba nakakawalang dignidad yan, mga kababayan? That shows the quality of the people that we have in government. Hindi yan sila out of touch, mga kababayan. But these are people na, kumbaga, malayong-malayo sila doon sa nararamdaman ng mga tao sa ibaba. Lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na araw-araw na lumalaban sa buhay, no? Na lumalaban ng patas para mapakain yung kanilang mga mahal sa buhay. Nakaka-insulto po yan at nakakawalang dignidad po, mga kababayan. Nakakalungkot. Opo, huling topic na lang po, Doc, no? Kasi dito po sa nakalipas na linggo, nagkaroon nga po din ng issue, mainit na issue dyan po sa tulay sa Davao City po, no? Na sinabing legacy project ng kasalukuyang administrasyon. Pero alam naman natin kung kailan ba nag-umpisa ito, matagal na, no? Ito po ay fully funded ng China. Pag mga ganito pong klase ng proyekto na meron tayo sa bansa, ano po itong implikasyon nito sa atin pong ekonomiya naman po? Makatitipid tayo nito kasi imbis na gumastos tayo, iba yung nagastos. Ang problema lang kung saan ginastos yung natipid natin. Ano pong nakikita nyo po dito, Doc? Okay, una-una, Admar. Yung legacy ni BBM, ang legacy niya dyan, yung tarpaulin. Yun yung kanyang legacy, hindi yung tulay. Because the bridge was kumbaga, yung initial, yung beginnings ng project na yan, under pa kay FPRRD. It was funded nung mga panahon na yan.
Construction started nung time. Kumbaga, Admar, ang punto ko dito is iba yung nagsaing, iba yung kumain. So kumbaga sana, what Marcos Jr. could have done was at least give credit towards due. Kumbaga, yung project na yan ay nasimulan under the previous administration. And that should have been the credit, the proper credit should have been given to the previous administration, and yet inanggit. So, kumbaga, nabanggit ko kanina, out of touch. This is another example of how the president is out of touch with reality. Because that project was not only was funded by the Chinese, but also nasimulan yan yung na-conceive yung project na yun nung panahon ng nakaraang administration. At yung project na yan ay hindi yan mangyayari kung hindi nagkaroon ng magandang relasyon ang ating bansa at ang China. At sino bang presidente ang naging responsible sa magandang relasyon na yan? E di yung ating Pangulo na nandun ngayon sa The Hague. So, kumbaga, mga kababayan, what Marcos Jr. should have realized is that yung bridge na kung saan nandun siya nag-anunsyo, hindi yan magiging posible kung hindi dahil sa foreign policy nung nagdaang administrasyon. So, kumbaga, tama ka, Admar, sa nabanggit mo kanina, na makakatipid talagang ating gobyerno kasi alam mo, napakaganda ng tulay, Admar. At yan, kung hindi ako nagkakamali, yung tulay na yan was built by the Chinese contractors. Hindi Pilipinong contractor yung gumawa niyan. At makikita nyo yung kalidad nung tulay, no? Makikita nyo na maayos. Kumbaga, makikita nyo yung diferensya eh. Kung ginawa yan ng mga kontratista natin dyan, na mga, kagaya yung mga involved sa flood control, just imagine kung silang gumawa niyan tulay na yan. Baka after a few months, huwag naman sana mangyari, baka mag-iba yung tulay. Kasi nga hindi maganda, substandard yung mga materyales. Pero makita natin na foreign yung gumawa, foreign funded siya, and as a result of the foreign policy of the previous administration. Kaya nga itong nakakalungkot, Admar kumbaga, bigyan sana man lang ng credit yung maayos na foreign policy ng nakaraang administrasyon. Sa ngayon, anong nakita natin from the Americans? Did the Americans give us bridges? No. Wala tayong nakitang tulay. Nasaan na yung mga EDCA sites na yan? The EDCA sites, did they contribute to economic development and economic growth, at least sa mga regions? I don't think so. Ang baba nga ng lago ng ekonomiya natin So, kumbaga, it's very clear. It's very clear na yung klase ng foreign policy na meron tayo has an impact sa paglago ng ating ekonomiya. And insofar as the current foreign policy goes, palpak yung foreign policy ni Marcos Jr. because it has not led to meaningful economic outcomes para sa ating bansa. Ang meron lang tayong nakuha is more uncertainty as a result of our unnecessary involvement dyan sa issue between mainland China and Taiwan and the United States. Unnecessarily na involved tayo dyan ni Marcos Jr. But if we go back to the previous administration's foreign policy, kita nyo na may tulay. Yung mga build better, yung mga build. Yan yun Yung mga subway na tinatayo, part yun ng build. Kaya nga yung sinasabing build better more, Admar, di ba build better more? Build better more, no more. Wala na yung build better more na yan. Kasi ang nakita natin sa ngayon is many of these infra projects have either been stalled as a result of the investigation surrounding infrastructure projects. Kaya wala na yung build better more ni Marcos, build better more, no more na yan, mga kababayan. At dapat natin i-acknowledge na we have to go back to that foreign policy of the previous administration. Kasi kung ikukumpara ninyo yung foreign policy nung nagdaang administrasyon at sa ngayon, yung dating foreign policy has brought us better economic outcomes kaysa sa kasalukuyan.